Kabanata 751 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 751, ang patuloy na komperensya. Sa mismong sandaling ito, marahas na yumanig ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Yinshu, at pagkatapos ay tuluyan itong nagkabitak-bitik sa gitna ng mga pagyanig na tila nagpapasabog sa mundo. Bumulwak ang mga itim na karmic na apoy, karmic flames, mula sa mga bitek habang nagbagsakan ang mga bato mula sa itaas, na nagwasak sa mga buong bahagi ng nakapalibot na palasyo. Hindi nagtagal, isang mas malaking crater sa ilalim ng lupa ang lumitaw, at ang tanging natira na lang ay isang dambuhalang halijing bato na nakatayo sa gitna nito. Habang gumuho ang lupa, nahulog din sa kailaliman ang mga labi ng katawan ni Bailian. Sina Hanli at ang iba pa ay lumipad palabas mula sa karmic na apoy, at hindi tumigil kahit isang segundo bago lumipad patungo sa gilid ng espasyo sa ilalim ng lupa. Samantala, nagkatinginan si Yinshu at Guemo nang may kawalan ng pag-asa, at nagsimula na rin silang magmadaling bumalik sa daan na kanilang pinanggalingan. Bigla na lang, isang marahas na anggel ng galit ang umalangaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa, at kasabay nito ang isang napakatinding sinaunang aura, primordial aura, na tila nagmula sa isang sinaunang Diyos, puno ng matinding galit, hinanakit, at pagnanais na pumatay. Ang dambuhalang itim na kamay na bumaon sa kisame ng bulwagan ay umabot muli paitaas bago humila ng may napakalakas na puwersa. Ang mga itim na apoy sa loob ng malaking crater ay agad na nagsimulang umalimpuyo ng marahas habang isang dambuhalang figure ang dahan-daang bumangon. Nang dahan-daang hamupa ang mga apoy, sa wakas ay unti-unting naging malinaw ang malabong figure. Ito ay isang napakalaking ulo na may sukat na malapit sa 20,000 talampakan, 20,000 feet, ang laki at kulay itim ang buong katawan, na tila ba inukit mula sa itim na bato. Puno ito ng matatalas na anggulo at mga pangil, at bahagya lang itong kamukha ng isang tao. Sa mga mata nito ay may dalawang bola ng kakaibang itim na apoy na bahagyang kumukurap, at sa ibabaw ng ulo nito ay may dalawang dambuhalang nakakurba na sungay ng toro na may habang libu-libong talampakan, na tila isang pares ng mga bundok na nakapatong sa ulo nito. Sa tuwing bubuga ng hininga ang nilalang, dalawang bugzo ng itim na apoy ang sesubog palabas ng mga butas ng ilong nito, na naglalabas ng isang hindi pa nakikitang nakatatakot at mabangis na aura, baleful aura, na nagpidama sa lahat kung gaano sila kawalang halaga. Ano ba ang pinakawalan natin? Bulong ni Shi Chuankong sa sarili habang nakatingin sa dambuhalang ulo mula sa isang sulok ng espasyo sa ilalim ng lupa. Sa wakas ay nagawa nating pakawalan ng Kunhao, ngunit tila nasawi si kasamang Dawist, Bailey, sabi ni Hanli na may mapait na ekspresyon matapos suriin ang nakapalibot na lugar gamit ang kanyang mga mata at ang kanyang espiritual na pandama, spiritual sense. Sandali lang, tila hindi pa ganap na nakakalaya ang bagay na iyan. Mukhang ang ulo at ang isa lang sa mga kamay nito ang nakawala, biglang sabi ni Fox 3. At totoo nga, marami pa ring magkakabuhol na tanikala ang nakabalot sa katawan ng nilalang, at ang malaking bahagi nito ay nasa malalim pa ring crater sa ilalim ng lupa. Sapat na dapat ito para maging abala ang tribong Infernal Tribe sa loob ng ilang panahon. Salamat sa langit at hindi natin ito tuluyang pinakawalan. Kung hindi, sa tingin ko ay hindi tayo makakaalis doon ng buhay, sabi ni Hanli habang sumulyap sa natatakot na sina Yinshu at Guemo. Nasaan si kasamang Dawist Chirong? Tanong ni Fox 3. Bago pa gumuho ang lupa, tila may natuklasan siya sa loob ng karmic na apoy, at diretso siyang lumipad doon sa halip na umunder, sagot ni Shi Chuankong habang umiling. Hayaan mo siya. Kayong dalawa, humanap kayo ng malalabasan, ililigtas ko lang si Weeping Soul, sabi ni Hanli. Sa mismong sandaling ito, biglang itiningalan ng Kunhao ang ulo nito at nagpakawala ng isang galit na anggal. Ang nagbabagang karmic na apoy ay bumulwak mula sa bibig nito, na bumuo ng isang dambuhalang haligi ng apoy na tumama sa kisame ng bulwagan sa itaas. Ang kisame ay binubuo ng bato na may kapal na libu-libong talampakan, ngunit natunaw ito sa isang instant, na lumikha ng isang malaking butas kung saan sumikat ang isang malamlam na sinag ng liwanag mula sa itaas. Kuwait. Sa lugar ng komperensya sa Fallen Lake area. Ang mataas na platapormang bato ay nagniningning ng maliwanag habang naglalabas ng mga bugzo ng puting liwanag sa lahat ng direksyon, na nagpapakita ng isang maringal na tanawin. Ang lahat ng mga pinuno ng rehiyon, regional monarchs, ng Grey Realm ay nakaupo sa likod ng bilog na mesa sa plataporma, at lahat sila ay may iba't ibang ekspresyon. Sa sandaling ito, medyo tense ang kapaligiran sa venue. Walang gaanong nagsasalita, ngunit ramdam na ramdam ang tensyon sa hangin. Sina Yin Chengquan, Wang Fuyuk, at Xiao Buya ay nakaupo sa kabisera ng mesa sa isang triangular na porma sayon. Ang buong komperensya ay nakatakdang tumagal ng 20 araw.
Ang unang 7 araw ay ang yugto ng paunang talakayan, initial discussion stage, kung saan ang mga kinatawan ng tatlong rehiyon ay mag-uusap tungkol sa layunin ng komperensya, pati na rin ang iba't ibang panig na kasangkot. Ang mga independenteng maliliit na talakayan ay maaari ding mangyari sa yugtong ito. Ang 3 araw pagkatapos nyon ay kung kailan gagawin ang desisyon sa pamamagitan ng pagboto. Para naman sa huling 10 araw, nakalaan iyon para pag-usapan ang mga posibleng problema na maaaring umusbong mula sa resulta ng komperensya, pati na rin kung paano makakamit ang napagkasunduang desisyon. Sa ibabaw, ang komperensyang ito ay medyo simple lang. Kailangan lang ipahayag ng lahat ang kanilang panig tungkol sa True Immortal Realm. Ngunit ang nagpapakomplikado sa mga bagay-bagay ay ang mga masalimuot na ugnayan sa pagitan ng lahat ng mga rehiyon, kabilang ang kanilang katapatan sa tatlong pangunahing rehiyon, mga pagtatalo sa teritoryo, mga problema sa kalakalan, at mga personal na alitan. Kahit na ang bawat pinuno ng rehiyon ay kinakailangan lamang magpahayag ng kanilang panig sa usaping ito, napakaraming salik ang kasangkot. Nitong mga nakaraang araw, maraming rehiyon ang patuloy na nag-aaway, habang ang tatlong pangunahing rehiyon naman ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang makuha ang panig ng mga mas maliliit na rehiyon. Maraming maliliit na subkomperensya ang itinayo, na nagsadlak sa buong sitwasyon sa isang magulong kalagayan. Sa puntong ito, natapos na ang yugto ng paunang talakayan, at ito na ang unang araw ng yugto ng pagpapasya, decision stage. Kahit na hindi pa ito nagsisimula, medyo malinaw na ang takbo ng mga pangyayari. Bago ang komperensya, ang Reincarnation Region ay nagpadala ng maraming tauhan upang makuha ang mga pinuno ng rehiyon na dati ay nananatiling neutral. Sa paggawa nito, naglaan sila ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan, resources. Ang Infernal Region ang may pinakamaraming sakop na rehiyon, ngunit hindi ito gumawa ng maraming pagsisikap pagdating sa pagkuha sa mga neutral na rehiyon. Para naman sa Black Rope Region, palagi naman silang walang pinapanigan, kaya natural na hindi sila gumawa ng anumang malaking hakbang. Bukod doon, karamihan sa mga rehiyon ng Grey Realm ay may matinding galit sa True Immortal Region, ngunit naiinggit din sila sa True Immortal Region dahil sa saganang supply nito ng mga resources sa cultivation resources. Nagamit ito ng Reincarnation Region bilang kalamangan upang makuha ang karamihan sa mga pinuno ng rehiyon na dati ay neutral, kabilang ang pinuno ng Black Rope Region. Bagamat may ilang pinuno ng rehiyon pa rin ang hindi nagpapahayag ng kanilang panig, malinaw na kung saan patungo ang pangkalahatang sitwasyon. Sa puntong ito, kulang sa 1 oras na lang bago magsimula muli ang komperensya, ngunit hindi man lang bakas ang pagkabalisa kay Yin Chengquan habang tahimik at kalmado siyang nakaupo. Isang matandang lalaki sa tabi ni Yin Chengquan ang bahagyang dinalaw sa kanya habang nagsasalita sa mahina ngunit nagmamadaling tinig, Regional Monarch Yin, hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon para sa atin. Parami ng paraming rehiyon ang nahihikayat ng Reincarnation Region. Ang pangalan ng matandang lalaki ay Tianko, at siya ang pinuno ng Valley Pond Region. Palagi siyang napakalapit sa Infernal Region at isa sa mga pangunahing taga-suporta nito. Hindi kailangang mabahala, Regional Monarch Tianko. Marami pa tayong oras, sagot ni Yin Chengquan na may bahagyang ngiti, at tila kontrolado niya ang lahat. Isang mapagdudulang tingin ang lumitaw sa mukha ni Tianko nang makita ito, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Sumandal si Yin Chengquan sa kanyang upuan habang itinaas ang tasa ng tsaa sa harap niya. Ngunit sa mismong sandali na magdidikit na ang kanyang mga labi sa gilid ng tasa, nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng voice transmission, magpatuloy ayon sa orihinal na plano. May 2 taong kasalukuyang nakatayo sa likod ni Yin Chengquan. Ang isa ay isang kabataang lalaki na may malalaking mata at makakapal na kilay. Sa pangkalahatan, medyo gwapo ang kanyang mga tampok, at mayroong isang nakakurba na kulay abong sungay sa kanyang noo. Ang isa pang tao naman ay isang lalaking nakakulay abong roba na may mga ordinaryong tampok sa mukha, maliban sa kanyang mga kilay na tila isang pares ng matatalas na espada. Pareho silang naglalabas ng mga aura ng Great Encompassment Stage, at sa sandaling ito, isang bahagyang kislap ng kulay abong liwanag ang kumislap sa loob ng manggas ng may sungay na kabataan. Sa karamihan ng tao sa ibaba ng mataas na plataporma, may isang matangkad at payat na figurang nakaitim na roba. Nang mapansin ang bahagyang kislap ng kulay abong liwanag, agad siyang tumalikod at umalis, mabilis na nawala sa karamihan. Lihim na sumulyap si Yin Chengquan sa figurang nakaitim na roba gamit ang gilid ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay ibinaba ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Sa mismong sandaling ito, ngumiti si Xiao Buya at nagsabi, dapat kong sabihin, napakahanga-hanga na napakakalmado at nakakolekta ka pa rin sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon, Regional Monarch Yin.
Ikaw din naman, Deputy Regional Monarch Xiao. Tila kasing kalmado mo rin ako, o baka mas higit pa nga, sagot ni Yin Chengquan. Sa palagay ko ay hindi iyan patas na paghahambing, Regional Monarch Yin. Ang tanging nais lang ng aming Black Rope Region ay ang magkasundo ang lahat ng mga rehiyon ng may pagkakaisa, at kontento na kami basta't wala ng malalaking panloob na alitan ang mangyayari. Ang tanging dahilan kung bakit ako nandito ay upang matiyak na ang komperensyang ito ay magkakaroon ng mapayapang pagtatapos, sabi ni Xiao Buya, na tinitiyak na bigyan ng diin ang salitang, mapayapa, na tila ba nagbibigay ng isang banayad na babala. Ganun ba? Tunay na mapalad ang Grey Realm na magkaroon ng isang puwersang tagapapanatili ng kapayapaan na tulad mo. Hangang-hanga ako sa iyo, sabi ni Yin Chengquan na may bahagyang ngiti. Nakikinig si Wang Fuyu sa usapan ng dalawa. Sumulyap siya sa kanilang dalawa bago muling nag-iwas ng tingin habang isang mapang asar ng ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Samantala, isang pagsabog ng mahinang pag-awit chanting ang biglang umalangaw mula sa loob ng isang daanan sa loob ng mataas na pader ng lungsod sa hangganan ng Fallen Lake area. May mga kulay abong halijing bato na bawat isa ay may taas na higit sa 100 talampakan ang nakatayo sa mga itinakdang agwat sa kahabaan ng madilim na daanan, at ang mga haligi ay puno ng mga komplikadong pattern na umaabot mula sa mga haligi patungo sa nakapalibot na pader ng lungsod. Sa ibabaw ng bawat haligi ay may nakaupong nilalang na infernal, at lahat sila ay kasalukuyang nag-aawit ng mga incantation habang nagpapakawala ng mga incantation seal sa mga kulay abong haligi. Ang mga pattern sa mga halijing bato ay mabilis na nagsimulang kumislap ng kulay abong liwanag na may kahalong mga tuldok ng pilak na liwanag, na lalong kapansin-pansin sa madilim na daanan. Ang mga bugzo ng kulay abong liwanag ay lalong naging maliwanag habang mabilis na nagkakakabit-kabit ang mga ito. Malinaw na ang pader ng lungsod na ito ay itinayo mula sa isang espesyal na uri ng material, na pinatunayan ng katotohanan na walang kahit anong kumikislap na liwanag ang lumabas sa labas. Ang mga restriction, mga mahiwagang harang sa paligid ng Fallen Lake area ay dahan-daang nagsimulang magbago habang ang mga tuldok ng pilak na liwanag ay lumitaw sa loob ng mga ito. Kabanata 752 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 752, isang nakagugulat na pangyayari. Habang papalapit ang pagsisimula ng yugto ng pagpapasya, decision stage, unti-unting tumahimik ang bulwagan ng komperensya, at ibinaling ng lahat ang kanilang atensyon sa tatlong figurang nakaupo sa kabisera ng mesa. Sa mismong sandaling ito, biglang itinaas ni Xiao Buya ang kanyang ulo upang suriin ang kanyang paligid, at bahagya ring nagbago ang ekspresyon ni Wang Fuyu. Anong problema, Palace Master Wang Fu? Agad na tanong ni Worm 3. Napansin din ng lahat ng iba pang mga pinuno ng rehiyon, regional monarchs, ang pagbabago sa ekspresyon ni na Xiao Buya at Wang Fuyu, kaya naman lalong naging mabigat ang tensyon sa hangin. Bigla na lang, tumayo si Wang Fuyu habang isang patong ng nagniningning na puting liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan. Matalim siyang napatitig kay Yin Chengquan at nagtanong, ano ang ibig sabihin nito, regional monarch Yin? Sa sandaling tumayo si Wang Fuyu, agad na sumunod ang lahat ng mga pinuno ng rehiyon na kaalyado ng Reincarnation Region. Ang ilan sa mga mas agresibo sa kanila ay naglabas pa nga ng kanilang mga immortal treasure bilang paghahanda sa labanan. Hindi tumayo si Xiao Buya, ngunit matalim din siyang nakatitig kay Yin Chengquan na may mapagbintang na tingin sa kanyang mga mata. Sa harap ng mabilis na tumitinding tensyon, nanatiling kalmado at tahimik si Yin Chengquan. Gayunpaman, lahat ng mga pinuno ng rehiyon na kaalyado ng Infernal Region ay tumayo na rin upang harapin ang mga kaalyado ng Reincarnation Region. Ito ang komperensya ng tatlong rehiyon. Nagbabalak ba ng pag-aalsa ang inyong Reincarnation Region? Galit na bumatikos si Tianku. Pag-aalsa, ipinapahiwatig mo ba na ang Infernal Region ang pinuno ng buong Grey Realm? Isang malaking katatawanan. Malamig na ng uyam si Xiao Buya. Nabatid ni Tianku na nagkamali siya ng sinabi, kaya naman wala siyang nagawa kundi manahimik. Nanatiling nakaupo si Yin Chengquan habang sumulyap kina Wang Fuyu at Xiao Buya, saka nagsabi, anong mayroon at bigla kayong nagkakaganyan. Magsisimula na ang yugto ng pagpapasya, at pagdedesisyonan na natin ang magiging kinabukasan ng ating Grey Realm. Bakit bigla tayong nagkakahandaan ng sandata laban sa isa't isa sa ganitong panahon? Ipinalalagay mo ba kaming mga mangmang, regional monarchy? Pinaganya mo ang mga spatial restrictions sa buong paligid ng Fallen Lake area upang ihiwalay ang lugar na ito sa labas ng mundo. Ano ang kahulugan nito? Malamig na tanong ni Wang Fuyu. Doon pa lamang tuluyang naunawaan ng lahat kung ano ang katatapos lang mangyari, at nagkaingay ang buong bulwagan ng komperensya habang ibinaling ng lahat ang kanilang pansin kay Yin Chengquan.
Sa harap ng pag-alit na pagsusuri ng lahat, nanatiling kalmado at nakakolekta si Yin Chengquan, at isang bahagyang ngiti pa nga ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa puntong ito, tapos na ang lahat ng mga paghahanda, kaya hindi na mahalaga kung nahuli man siya. Matapos ang napakahabang panahon ng pagbabalak, sa wakas ay maaari na niyang isakatuparan ang kanyang plano. Ang lahat panimula ni Yin Chengquan. Sa mismong sandaling ito, isang pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kalayuan, at isang napakatinding masamang aura, evil aura, ang sumabog paitaas sa kalangitan bago mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, isang dambuhalang bola ng itim na liwanag ang lumitaw mula sa sentro ng pagsabog, at ang lahat ng Baleful Chi malapit sa Osiris City ay marahas na umalimpuyo habang ang dumadagandong na mga kulog ay umalingaw-ngaw sa itaas ng umiikot na kulay abong mga ulap. Maging ang tatlong malamlam na araw sa langit ay nagsimula na ring dumanas ng pagbabago habang papalapit ang mga ito sa isa't isa, at nag-overlap pa nga sa ilang bahagi, ngunit hindi pa tuluyang nagpapatong ng buo. Bukod dito, nagniningning ang mga ito ng mas maliwanag kaysa sa karaniwan, at ang mga sinag ng maliwanag na kulay abong liwanag ay nagmumula sa tatlong araw bago mabilis na dumaloy pababa patungo sa bola ng itim na liwanag sa kalayuan, na tila mga ilog na dumadaloy patungo sa karagatan. Ang lahat sa bulwagan ng komperensya, kabilang ang mga nanunood sa ibaba ng mataas na plataporma, ay nakatingin sa bola ng itim na liwanag na may nababahalang ekspresyon. Labis ding nagbago ang mukha ni na Wang Fuyu at Xiao Buya nang makita ito. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilip sa mga mata ni Yin Chengquan nang makita ito, ngunit mabilis siyang gumawa ng palusot. Iyan ang soul cleansing area ng ating lungsod, na kinaroroonan ng marami sa ating mga pasilidad para sa pagpino ng kayamanan, treasure refinement, at pagpino ng puppet refinement. Tiyak na may naganap na hindi inaasahang aberya doon na nagbunsod sa paggana ng mga spatial restriction ng Fallen Lake area. Ito ay mga hakbang lamang sa pag-iingat na ginawa ng ating infernal region upang matiyak ang maayos na takbo ng komperensya, kaya huwag kayong mabahala, ang lahat. Agad na lumitaw ang mga mapagdudulang tingin sa mukha ng maraming tao nang marinig ito, ngunit nabawasan ng malaki ang tensyon sa hangin. Nawala ang puting liwanag sa paligid ng katawan ni Wang Fuyu, at hinarap niya ang lahat ng kaalyado ng Reincarnation Region upang itabi ang kanilang mga immortal treasure. Sumunod din ang lahat ng kaalyado ng Infernal Region nang makita ito. Sumulyap si Xiao Buya sa direksyon ng Soul Cleansing Area, saka muling humarap kay Yin Chengquan. May hinala pa rin sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito kasing halata ng kanina. Pumunta kayo at tingnan kung ano ang nangyari, pagkatapos ay ayusin ninyo iyan sa lalong madaling panahon, utos ni Yin Chengquan sa dalawang Great Encompassment Cultivator sa kanyang likuran. Tumugon ng may pag-oo ang dalawa, saka lumipad patungo sa Soul Cleansing Area bilang dalawang guhit ng itim na liwanag. Paumanhin sa pagkaantala, ang lahat. Sa pamamagitan nito ay idinedeklara ko ang muling pagsisimula ng komperensya, sabi ni Yin Chengquan habang nauupo. Nagkatinginan ang lahat, saka naupo na rin, ngunit malinaw na medyo nababagabag pa rin ang lahat, at walang sino man ang nagsasalita. Humakbang pasulong si Worm 3, saka nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission, sa tingin mo ba ay nagsasabi ng totoo si Yin Chengquan ngayon lang, Palace Master Wang Fu? Siyempre ay hindi mapagkakatiwalaan si Yin Chengquan. Siguradong mayroon siyang nakatagong motibo sa pagpapagana ng mga spatial restriction sa paligid ng Fallen Lake area, ngunit medyo kakaiba rin ang pagsabog na iyon. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na mayroon ng totoong nagkaproblema sa Soul Cleansing Area, tugon ni Wang Fuyu na may malamig na ngisi. Ikaw naman ang palaging pinuno ng utak ng ating Reincarnation Palace, Palace Master Wang Fu. Nahulaan mo ba ang plano ni Yin Chengquan? Tanong ni Wu Yang. Napakabait mo naman, Palace Master Wu Yang. Ang aking kakayahan sa taktika ay hindi man lang maihahalin tulad sa kakayahan ng ating pinuno ng rehiyon. Sa ngayon, wala pa akong sapat na mga pahiwatig upang tuluyang mahinuha kung ano ang maaaring maging plano ni Yin Chengquan, sagot ni Wang Fuyu. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mananatili lang ba tayo rito? Tanong ni Worm 3. Hindi kailangang mabahala. Nahulaan na ng ating pinuno ng rehiyon na may masamang binabalak si Yin Chengquan sa komperensyang ito ng tatlong rehiyon, at nakagawa na siya ng mga paghahanda ng maaga, kaya manood at mag-abang muna tayo sa ngayon, tugon ni Wang Fuyu. Bahagyang nagliwanag ang mga mata ni na Worm 3 at Wu Yang nang marinig ito, at hindi na sila nagsalita pa. Kuwait, sa palasyo sa ilalim ng lupa sa Soul Cleansing Area. Parehong nakatitig sina Yin Shu at Gui Mo sa dambuhalang kamay at napakalaking ulo ng kunhaw na may namumutlang mga mukha. Huminga ng malalim si Gui Mo, saka sumulyap kay Han Li at sa iba pa na tumatakas sa eksena, at nagtanong, Elder Yin Shu, dapat ba nating hulihin ang mga taong iyon?
Marahil kung dadalhin natin sila sa pinuno ng rehiyon, mababawasan ang kaparusahan sa atin. Malapit na ang oras para isakatuparan ng ating pinuno ng rehiyon ang kanyang plano, ngunit tuluyan nating napanira ang mga bagay-bagay rito. Sa tingin mo ba talaga ang paghuli sa ilang mga daga ay sapat na upang maligtas tayo sa parusa? Ang tanging magandang balita na lang dito ay hindi pagganap na nakakalaya ang Kunhaw. Ang pangunahing prioridad natin ngayon ay ang pigilan ito, saka maghintay sa pagdating ng mga pampalakas. Galit na winika ni Inshu habang nagngangalit ang mga ngipin, saka direktang lumipad paitaas habang gumagawa ng sunod-sunod na handsil. Isang guhit ng itim na liwanag ang lumipad palabas ng kanyang katawan, na nag-anyo bilang isang itim na tsapa, Black Badge. Ang tsapa ay tila katulad ng Infernal Badge, maliban na lamang sa may siyam na ulong multo na nakaukit dito. Binuksan ni Inshu ang kanyang bibig upang magbuga ng ilang bola ng blood essence sa tsapa, at agad itong nagsimulang magningning ng maliwanag gamit ang itim na espiritual na liwanag, Black Spiritual Light. Kasabay nito, ang siyam na ulong multo ay lumaki ng ilang beses sa kanilang orihinal na sukat bago sabay-sabay na ibinuka ang kanilang mga bibig, na nagpakawala ng siyam na bugzo ng itim na liwanag na naglaho sa kalapit na espasyo sa isang kislap. Maraming pulang tanikala ang lumabas mula sa kalapit na espasyo, saka binalot ang kanilang mga sarili sa kamay at ulo ng Kunhaw. Gayunpaman, ang mga tanikalang ito na ipinatawag ni Inshu ay malinaw na mas manipis kaysa sa mga nakabalot na sa katawan ng Kunhaw. Samantala, muling sumulyap si Guemo kay Hanli, na tila ba nag-aatubili pa ring hayaan silang makatakas. Ang mga apoy sa loob ng mata ng Kunhaw ay nagliyab habang muli nitong iniwagayway ang kanyang kamay sa hangin, na naglabas ng isang napakalakas na puwersa na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng kalapit na espasyo. Isang serye ng malalakas na kalansing ang umalangaw-ngaw habang ang karamihan sa mga tanikalang ipinatawag ni Inshu ay agad na naputol. Agad na namutla ng husto ang mukha ni Inshu habang nagsuka ng isang bibig ng dugo, saka humarap kay Guemo at sumigaw sa galit na tinig, "Ano ba ang ginagawa mo, Guemo? Magmadali ka at tulungan mo ako." Hindi na nagatubili pa si Guemo, at agad siyang lumipad patungo sa tabi ni Inshu bago nagpakawala ng dalawang makakapal na sinag ng liwanag mula sa mga palad ng kanyang mga kamay patungo sa katawan ni Inshu. Agad na bahagyang bumuti ang mukha ni Inshu, at gumawa siya ng mabilis na sunod-sunod na handsil, kung saan mas maraming tanikala ang lumipad palabas mula sa itim na tsapa bago binalot ang katawan ng Kunhaw. Labis na nagalak si Hanli nang makita ito mula sa isa pang sulok ng bulwagan, at agad siyang lumipad patungo sa hola ng itim na baging, Black Vine Cage, kung saan nakakulong si Weeping Soul. Kasabay nito, lumitaw ang Profound Heavenly Gourd sa harap niya, at agad na nagsimulang maglabas ng maliwanag na berdeng liwanag. Habang nag-aawit ng incantation si Hanli habang gumagawa ng mabilis na serye ng mga handsil, ang berdeng liwanag na nagmumula sa gourd ay lalong naging maliwanag, habang ang gourd mismo ay lumaki ng ilang beses sa orihinal nito, at ang mga hanay ng berdeng rune ay lumitaw sa ibabaw nito. Na-curious si Guemo nang makita ito. Ang kabuuan ng Osiris City ay malamang na nasa mataas na alerto sa puntong ito, kaya walang pakialam kung hayaan muna niya si Hanli at ang iba pa na makatakas sa ngayon dahil kalaunan ay mahuhuli rin naman sila, ngunit hindi niya maaaring hayaang sumama si Yuluo sa kanya. Dahil doon, nagpakawala ng mababang angle si Guemo, at 8 itim na talisman ang lumipad palabas ng kanyang katawan, na naganyong 8 dambuhalang sandata na tila may mga tinek na spike mace-like weapons. Isang napakatinding evil law aura ang nagmumula sa mga sandatang ito, at bawat isa sa kanila ay hindi mas mababa ang lakas bilang isang may gradong immortal treasure. Ang 8 dambuhalang sandata ay sumugod patungo kay Hanli, at kasabay nito, ang itim na hola sa paligid ni Weeping Soul ay umangat mula sa lupa bago lumipad patungo kina Guemo at Inshu. Sa halip na mabahala sa takbo ng mga pangyayari, nagliwanag ang mga mata ni Hanli habang ang kanyang mantra treasured access ay lumitaw sa kanyang likuran sa gitna ng isang kislap ng gintong liwanag. Ang access ay nagpakawala ng hindi mabilang na gintong ripples na bumalot sa 8 dambuhalang sandata, at agad na bumagal ang mga ito, ngunit ang mga ito ay may taglay na napakalakas na kapangyarihan kaya't ang buong bahagi ng gintong ripples ay agad na nagsimulang humandig ng marahas, na tila ba maaaring mawasak sa anumang sandali. Kabanata 753 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 753, ang 4 na kulay na kidlat na restriction. Hindi ito pinansin ni Hanli habang mabilis siyang nagpakawala ng sunod-sunod na incantation seal sa Profound Heavenly Gourd. Lalo pa itong nagliwanag bago nagbuga ng isang malawak na berdeng liwanag na bumalot sa 8 dambuhalang sandata, na mabilis na umikot upang bumuo ng isang berdeng vortex.
Mabilis na naglaho ang itim na liwanag na nagmumula sa mga sandata, at sa isang kislap ng mata, bumalik ang mga ito sa pagiging walong itim na talisman. Agad-agad pagkatapos yun, ang berdeng liwanag ay mabilis na bumalik sa loob ng Profound Heavenly Gourd, habang hila-hila nito ang walong itim na talisman. Bahagyang natigilan si Guillermo nang makita ito, habang patuloy naman si Hanli sa pagpapakawala ng higit pang mga incantation seal sa Profound Heavenly Gourd, at isang serye ng mahihinang bitek ang mabilis na umalangaw-ngaw sa loob nito. Sa sumunod na sandali, isang napakatinding bug zone ng naaaninag na itim na liwanag, translucent black light, ang sumabog palabas ng bibig ng gourd bago tumama sa itim na hola ng mga baging ng may pambihirang bilis. Isang pagsabog ng napakalaking low power fluctuations ang sumiklab mula sa itim na liwanag, at ang hola ng mga baging ay madaling nahiwa sa dalawa, habang si Weeping Soul naman ay nahulog mula sa itaas. Sa sandaling ito, tila nasa napakasamang kalagayan siya. Ang kanyang buong katawan ay puno ng mga butas na tila idinulot ng mga ghost vine, at balot na balot siya ng dugo. Sa isang kislap ay lumitaw si Hanli sa tabi niya, saka siya sinalo bago agad na mabilis na umurong pabalik. Ang lahat ng ito ay naganap sa isang kislap ng mata, at noong tuluyang nakapag-react si Guillermo sa katatapos lang mangyari, nakatakas na si Hanli kasama si Weeping Soul. Pareho siyang nabigla at nagalit nang makita ito, at may bakas din ng kasakiman sa kanyang mga mata habang nakatitig sa Profound Heavenly Gourd. Ang mga dambuhalang sandata na selyado sa 8 talisman ay dating tinatawag na Profound Heaven-Shattering Maces, at ang mga ito ay isang set ng 5th grade Immortal Treasure na pinino ng isang Peak Great Encompassment Cultivator. Noong mapasa kanya ang mga ito, malapit na ang mga ito sa pagkawasak, kaya gumamit siya ng isang lihim na teknik ng Grey Realm upang hugitin ang huling natitirang low power ng mga ito bago iselyo sa mga talisman. Ang 8 talisman na iyon ay nakatalo na sa hindi mabilang na malalakas na kaaway para sa kanya, at kahit na wala ng gaanong lakas ang natitira sa mga ito, pambihira pa rin na nagawa ng Profound Heavenly Gourd na agad nawasakin ang mga ito bago nagpakawala ng isang atake gamit ang low power na taglay ng mga ito. Ang ganitong pambihirang Profound Heavenly Treasure ay isang bagay na hindi pa niya kailanman naririnig. Sa mismong sandaling ito, nagpakawala ang Kunhao ng isa pang dumadagandong na angle, at ang hindi mabilang na bug zone ng itim na karmak na apoy ay bumulwak mula sa kamay at ulo nito na tila mga nagbabagang itim na sawa, na mabilis na nagpatunaw sa mga tanikalang nakabalot sa katawan nito. Nagmamadaling nagpasok ng higit pang lakas sina Yin Sho at Guillermo sa itim na tsapa nang makita ito, at ang siyam na ulong multo sa tsapa ay muling lumaki ng husto sa laki, habang ang siyam na pulang tanikala sa paligid ng katawan ng Kunhao ay naging mas makapal din ng ilang beses. Gayunpaman, bago pa man magkaroon ng pagkakataon ng dalawa na makahinga ng maluwag, biglang bumulwak ang lahat ng karmak na apoy mula sa katawan ng Kunhao, habang ang siyam na pulang tanikala ay sabay-sabay na naputol. Agad-agad pagkatapos nyon, ang karmak na apoy ay nag-anyo bilang isang dambuhalang nagbabagang itim na kamay na bumagsak patungo sa kanila. Ang espasyo malapit sa nagbabagang itim na kamay ay patuloy na nagpupukan at naglalatiko dahil sa matinding init. Bilang tugon, nagpatawag si Inshu ng isang bagay na nag-anyong dambuhalang itim na mata. Isang guhit ng swordlight ang sumabog palabas ng balintataw, pupil, ng mata upang tumama sa gitna ng nagbabagang itim na kamay. Sumabog ang guhit ng swordlight nang magtagpo ang mga ito, ngunit panandalian ding napatigil ang itim na kamay sa pag-abante nito, bago agad na nagpatuloy sa pagbagsak ng may napakalakas na kapangyarihan. Matapos pakawalan ang kakayahan ng dambuhalang mata, agad na hinawakan ni Yin Shu si Guillermo bago mabilis na umiwas patungo sa gilid, at bahagya lang na naiwasan ng dalawa ang nagbabagang itim na kamay. Bumagsak ang dambuhalang kamay sa isang partikular na bahagi ng espasyo sa ilalim ng lupa, ngunit walang naganap na malalakas na pagsabog gaya ng inaasahan. Sa halip, ang bahaging tinamaan ay agad na natunaw, na lumikha ng isang dambuhalang crater na may lalim na 10,000 talampakan. Sa puntong ito, sinamantala na ni Hanli ang kaguluhan upang tumakas sa kalayuan, at bigla na lang, may napansin siyang isang bagay sa pinakamalalim na bahagi ng crater gamit ang kanyang infernal devilish eyes. Sumama kayo sa akin. Umalangaw-ngaw ang kanyang tinig sa isip ni na Fox 3 at Shi Chuankong nang sabay, at bahagya lamang nag-atubili ang dalawa bago sumunod kay Hanli sa kailaliman ng crater. Sa sandaling lumipad sila sa loob ng crater, ang mga bug zone ng dumadagandong na pagyanig ay muling umalangaw-ngaw mula sa labas, at tila nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng Kunhao at ng grupo ni Yin Shu. Bakit mo kami dinala rito, kasamang The Whistly? Ligtas tayo rito sa ngayon, ngunit walang labasan, at inilalagay tayo niyan sa panganib na mabitag, sabi ni Fox 3 habang humarap kay Hanli na may naguguluhang ekspresyon.
Hindi sumagot si Hanli habang hawak si Weeping Soul sa isang bisig habang nagpapasok ng kanyang immortal spiritual power sa katawan nito upang tumulong sa paggaling nito. Kasabay nito, nagpakawala siya ng isang guhit ng Asher Sword Chi gamit ang kanyang kabilang kamay na malakas na humiwas sa nagbabagang pader ng crater. Isang malaking bahagi ng pader na bato ang agad na nahiwa upang magbunyag ng isang itim na tunal. Isang galak na tingin ang lumitaw sa mukha ni Shi Chuankong nang makita ito. Maraming bahagi ng lupa sa ilalim ng Osiris City ang nahukay na upang lumikha ng maraming espasyo sa ilalim ng lupa, at ang atake ng Kunhao ay bumaon ng napakalalim sa lupa kaya't hindi sinasadyang naikabit nito ang espasyong ito sa ilalim ng lupa sa isa pa. Umalis na tayo rito. Sa puntong ito, sigurado akong ang atensyon ng buong lungsod ay nakuha na rito, kaya malamang na may iba pang mga great encompassment cultivator na darating sa lalong madaling panahon, nagmamadaling sinabi ni Hanli, saka nanguna sa pagpasok sa itim na tunnel. Agad na sumunod sina Fox 3 at Shi Chuankong. Pagkapasok sa tunnel, ikaway ng huli ang kanyang kaliwang kamay sa hangin upang magpakawala ng isang bog zone ng puting apoy na naglaho sa kalapit na pader na bato na muling nagpatunaw dito upang harangan ang pasukan ng tunnel. Pagkatapos yun, mabilis na nagpatuloy ang tatlo sa pagsulong hanggat kaya nila. Ito ay isang medyo malawak na itim na tunnel na may taas na humigit kumulang 70 hanggang 80 talampakan, at ang mga pader na bato sa magkabilang gilid ay puno ng mga mukhang silang rune, mga rune para sa pagselyo. Gayunpaman, ganap na madilim sa unahan, at ang espiritual na pandama ay malubha pa ring nalilimitahan dito, kaya wala silang ideya kung saan patungo ang tunnel na ito. Wala naman sanang ibang nakaselyo sa unahan, hindi ba? Bulong ni Shi Chuankong sa sarili. Ang isang kunhaw lang ay sapat na upang paakitin ang ulo ng tribong infernal. Kung magpapakawala pa tayo ng isa pa, ang buong Grey Realm ay maderamay sa kaguluhan. Natawang sabi ni Fox 3. Sagad na ako matapos kalasin ang nakaraang selyo, kaya kahit makatagpo pa tayo ng isa pang selyo, wala na akong magagawa roon, sagot ni Shi Chuankong na may mapait na ngiti. Sa mismong sandaling ito, isang bakas ng lilang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Hanli, at pagkatapos nyon ay isang nagagalak na mukha ang lumitaw sa kanya. Bigla niyang binilisan ang kanyang pag-abante, na sumusugod pasulong bilang isang guhit ng Asher na liwanag. Agad ding binilisan ni na Fox 3 at Shi Chuankong ang kanilang hakbang, at hindi nagtagal, lumabas ang dalawa mula sa tunnel patungo sa isa pang dambuhalang bulwagan. Sa pinakamalalim na bahagi ng bulwagan ay may isang pintuang bato na may mga kumikislap na liwanag ng iba't ibang kulay sa ibabaw nito. Sa pinakalabas ay may isang nagniningning na pilak na light barrier na naglalabas ng mga spatial fluctuation. Halos magkapareho ito sa selyo na katatapos lang nilang sirain, maliban na lamang sa pagkakataong ito, mayroong isang apat na kulay na kidlat na restriction, four-colored lightning restriction, sa likod ng pilak na light barrier. Ang apat na kulay ng kidlat ay Asher, lila, pilak, at ginto, at naglalabas ang mga ito ng napakatinding lightning low power fluctuations. Sa mga ito, ang gintong kidlat ay walang iba kundi ang bone-rinsing golden lightning. Ito ang bone-rinsing golden lightning. Ang baleful cleansing pond kaya ang nakaselyo rito. Bulalas ni Shi Chuankong na may galak na ekspresyon. Isang bakas ng kagalakan ang kumislap din sa mga mata ni Fox 3 na sinundan ng iba't ibang halo-halong emosyon. Aasahan ka naming muli upang sirain ang spatial restriction dito, kasamang the Wischi, sabi ni Hanli. Ang spatial restriction na ito ay katulad ng nauna, kaya hindi dapat ako magkaroon ng problema rito, lalo na't may karanasan na ako kanina, sabi ni Shi Chuankong habang ikinaway ang kanyang mangga sa hangin upang magpakawala ng isang serye ng mga pilak na array flag. Umikot-ikot ang mga array flag sa hangin ng sandali bago bumuo ng ilang array sa ilalim ng kanyang utos, at lahat ng ito ay dahan-daang naglaho sa loob ng pilak na light barrier. Hindi makapagbigay ng tulong si Fox 3, kaya tumayo siya sa gilid upang magbantay para sa anumang posibleng mga humahabol. Para naman kay Hanli, inihiga niya si Weeping Soul sa lupa, saka mabilis na gumawa ng sunod-sunod na hand seal upang magpakawala ng ilang berdeng talisman, na lahat ay naglaho sa loob ng katawan nito. Hindi mabilang naman ang ipis na hibla ng berdeng liwanag ang lumabas mula sa mga sugat nito bago nagkabuhol-buhol sa isa't isa, at ang mga sugat na iyon ay nagsimulang mabilis na maghilam. Kasabay nito, pinitik ni Hanli ang isang daliri sa hangin upang magpakawala ng isang itim na tableta, black pill, na may ilang naaaninag na kulay pulang marka, at diretso itong lumipad sa bahagyang nakabukang bibig ni Weeping Soul. Isang bola ng itim na liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang puson, saka mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan, at ang kanyang mahinang aura ay nagsimulang mabilis na bumawi.
Ilang segundo lang ang lumipas, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay, at pagkatapos nyon ay dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata, ngunit napakaputla pa rin ang kanyang mukha. Panginoon! Nahirapan siyang umupo habang nakatingin kay Hanli na may nagpapasalamat na ekspresyon. Magsasalita pa lang sana siya nang sumabat si Hanli, mag-focus ka muna sa pagpino ng tableta sa loob ng iyong katawan na ipinakain ko sa iyo. Tumango si Whipping Soul bilang tugon, saka naupo ng nakadekwatro, cross-legged, habang sumama naman si Hanli kay Fox tatlo sa pagbabantay. Salamat na lang at ang tunnel na katatapos lang nilang daanan ay nanatiling ganap na tahimik, at walang sinuman kinagway mo o Yinsho ang humabol sa kanila. Samantala, nagtatrabaho si Shi Chuankong sa lalong madaling panahon na kaya niya, at ang mga array flag sa paligid niya ay bumaon sa pilak na light barrier sa mas mabilis na bilis kaysa noong nakaraan. Huminga siya ng malalim, saka ipinataw ang Virata Loot sa gitna ng isang kislap ng pilak na liwanag, at ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumipad sa mga kwerdas ng loot upang punuin ang buong espasyo ng solemn at nagmamadaling musika. Yumanig ang kalapit na espasyo bago tuluyang nawasak, at malinaw na mas kontrolado na ngayon ni Shi Chuankong ang Virata Loot kaysa rito noong una. Ang mga bugzo ng pilak na liwanag ay lumipad palabas ng loot sa bawat kalabit ng mga kwerdas nito, at lahat ng bugzo ng pilak na liwanag ay naglaho sa loob ng pilak na light barrier, na mabilis na nagpakunti rito hanggang sa isang manipis na patong na lang ang natira. Gayunpaman, ang huling patong na ito ng light barrier ay napakatibay, at hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pagbigay. Isang matalas na kislap ang sumilip sa mga mata ni Shi Chuankong habang malakas niyang kinalabot ang mga kwerdas ng kanyang loot ng 5 beses. 5 bugzo ng pilak na liwanag ang sumugod pasulong bago nag-anyong 5 pilak na sword projection. Napakalaking low power fluctuations ang nagmumula sa mga pilak na sword projection, at tumama ang mga ito sa pilak na light barrier sa isang kislap. Isang umalingaw-ngaw na pagsabog ang narinig habang ang light barrier sa wakas ay hindi na nakayang panatilihin ang sarili nito, at nagkapira-piraso sa hindi mabilang na mga tuldok ng pilak na liwanag. Medyo mapatla ang mukha ni Shi Chuankong, na malinaw na nagpapahiwatig na ang kakayahang katatapos lang niyang pakawalan ay naging napakahirap para sa kanya, ngunit salamat na lang at nagbunga ang kanyang mga pagsisikap. Matapos makahinga ng maluwag, lumingon siya upang tawagin sina Hanli at Fox tatlo, ngunit sa mismong sandaling ito, ang mga bagay-bagay ay nagkaroon ng hindi inaasahang takbo. Kabanata 754 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 754, ang Patriarch ng Heavenly Fox. Bigla na lang, ang 4 na kulay na kidlat na restriction sa pintuang bato ay nagsimulang gamulong ng marahas habang nagpapakawala ng isang nakatatakot na aura ng pagkasira. 4 na dagandong ng kidlat na kasing kakapal ng mga banga ng tubig ang sumabog palabas ng array. Iba't iba ang kulay ng bawat isa, at lahat ng ito ay direktang humarurot patungo kay Shi Chuankong. Ang bawat dagandong ng kidlat ay naglalabas ng napakatinding lightning low power fluctuations, at ang takbo ng mga pangyayaring ito ay malinaw na lumarot kay Shi Chuankong nang hindi handa. Agad siyang nagtangkang umurong pabalik, ngunit huli na ang lahat, at ang 4 na dagandong ng kidlat ay malapit nang tumama sa kanya. Sa mismong sandaling ito, ang profound heavenly gourd ni Hanli ay biglang lumitaw sa harap niya, at isang bugzo ng berdeng liwanag ang sumabog palabas mula sa loob bago tinangay ang 4 na dagandong ng kidlat na naging dahilan upang bumagal ng malaki ang mga ito. Ang 4 na dagandong ng kidlat ay nagsumikap ng buong lakas sa loob ng berdeng liwanag, ngunit hindi nila mapalaya ang kanilang mga sarili. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Hanli sa tabi ng profound heavenly gourd bago ipinatong ang isang palad dito, at ang 4 na dagandong ng kidlat ay agad na nagsimulang mabilis na lumiliit bago nahigop sa loob ng gourd kasabay ng bugzo ng berdeng liwanag. Sa loob ng ikalawang panloob na espasyo ng gourd, 4 na bola ng kidlat ang lumitaw. Ang bawat isa ay may laki na katulad ng isang butil ng rosaryo, at naglalabas ang mga ito ng pambihirang lightning low power fluctuations na hindi mas mababa sa lakas ng isang may gradong immortal treasure. Labis na nagalak si Hanli nang makita ito. Dahil nagamit na niya ang profound heavenly gourd sa ilang pagkakataon nitong mga nakaraang araw, nagamit na niya ang karamihan sa mga low power na nakaimbak sa loob nito, kaya ang 4 na bola ng kidlat na ito ay dumating sa tamang-tamang panahon. Salamat, kasamang The Wistly, sabi ni Shi Chuankong sa isang nagpapasalamat na tinig habang nakahinga ng maluwag. Hindi kailangang magpasalamat sa akin, kasamang The Wistly. Pumasok na tayo, sabi ni Hanli habang itinabi ang profound heavenly gourd. Kapatid na Fox, kasamang The Whipping Soul, maaari na tayong pumasok, tawag ni Shi Chuankong.
Agad na lumipad si Fox 3 patungo kina Hanli at Shi Chuankong nang marinig ito, gayon din si Weeping Soul. Nagkaroon na muli ng kulay ang kanyang mga pisngi, at mas mabuti na ang kanyang kalagayan kaysa kanina. Kinalabit ni Shi Chuankong ang kanyang mga daliri sa kanyang lot upang magpakawala ng higit pang mga guhit ng pilak na liwanag, na lumapag sa lupa upang bumuo ng isang pilak na array, at ang grupo ay naglaho sa loob ng array ilang sandali pagkatapos nyon. Ang buong paningin ni Hanli ay napuno ng nagniningning na pilak na liwanag, na naging dahilan upang hindi niya makita ang anupaman, ngunit mabilis na naglaho ang pilak na liwanag, na nagpabalik sa kanyang paningin sa normal. Inilibot ni Hanli ang kanyang paningin upang matuklasan na kasalukuyan silang nasa isang dambuhalang parisukat na bulwagan. Ang sahig at mga pader nito ay pawang gawa sa isang uri ng nagniningning na puting kristal. Napakalaki ng bulwagan, na may taas na 10,000 talampakan at may lawak na higit sa 100,000 talampakan. Sa gitna ng bulwagan ay may 4 na parisukat na pond na may sukat na humigit kumulang 1,000 talampakan bawat isa, at ang bawat pond o lawa ay may iba't ibang kulay, azure, lila, pilak, at ginto. Bukod dito, ang 4 na pond ay puno ng makakapal na arko ng kidlat, na lahat ay marahas na umuugong na tila mga galit na dragon sa gitna ng dumadagindong na mga kulog, na nagpapakita ng isang kagila-hilalas na tanawin. May ilang napakakomplikadong mga array pattern na nakaukit sa sahig, at bumabaybay ang mga ito sa buong bulwagan upang bumuo ng isang napakahirap na array. Paminsan-minsan, isang arko ng kidlat ang tatalon palabas mula sa isa sa 4 na pond, ngunit sa tuwing mangyayari ito, ang mga bugzo ng puting hamog ay bubulwak mula sa mga nakapalibot na array pattern upang pigilan ang tumatakas na kidlat. Gayunpaman, ang pinakanakagugulat para kay Hanli at sa iba pa ay ang pagkakaroon ng isang dambuhalang kahoy na cross sa lupa sa gitna ng 4 na lawa ng kidlat. Nakatira sa ibabaw ng kahoy na krus ang isang napakalaking puting fox na may 9 na buntot, 9-tailed white fox, na mahinang nakalatag sa lupa sa likuran nito. May 4 na makakapal na tanikala na nakabalot ng ilang beses sa katawan ng dambuhalang fox, na mahigpit na nagtatali rito sa krus, at ang 4 na tanikala ay kulay azure, lila, pilak, at ginto rin. Bukod dito, ang mga arko ng kidlat ay patuloy na kumikislap sa ibabaw ng mga tanikala, at tila ba ang mga ito ay nabuo mismo mula sa kidlat. Ang isang dulo ng mga tanikala ay bumaon sa dantian ng fox, habang ang kabilang dulo naman ay nakakonekta sa ilalim ng 4 na lawa ng kidlat, at ang 4 na ito ay banat na banat. Kahit na ang dambuhalang fox ay ganap na nakatali sa cross, naglalabas pa rin ito ng isang hindi matapos-tapos na malakas na aura, na nagpaparamdam sa lahat na tila nakatayo sila sa harap ng isang sinaunang Diyos. Sa mismong sandaling ito, dahan-daang idinilat ng fox ang kanyang mga mata upang magbunyag ng isang pares ng mapusyaw na kulay abong balintataw, at isang bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa mukha nito nang makita ang grupo ni Hanli. Nagmula kayo sa True Immortal Realm. Paano kayo nakapasok sa lugar na ito? Sino ka? Tanong ni Hanli. Sa mismong sandaling ito, ang nasa sabik na tinig ni Fox 3 ay biglang umalingaw sa tabi niya. Kayo si Patriarch Liu Qi. Sa wakas ay nahanap ko na kayo. Ang ika-9 na henerasyong disipulo na si Liusa ng Heavenly Fox Race ay nagbibigay pugay kay Patriarch Liu Qi. Lumipad siya patungo sa dambuhalang fox. Sa sobrang pagmamadali niya ay nag-iwan siya ng sunod-sunod na matatagal na anino, after images, sa kanyang likuran, sa kalumuhad na may labis na nasa sabik na mukha. Parehong medyo naguluhan sina Hanli at Shi Chuankong nang makita ito. Hindi ko akalain na makakakita ako ng isang miyembro ng Heavenly Fox Race sa Grey Realm. Kamusta ang kalagayan sa ating tahanan? Tanong ng dambuhalang fox. Maayos naman ang lahat, ngunit kasunod ng inyong biglaang pagkawala noong mga nakaraang taon, ang ating lahi ay dumanas ng matinding hampas, at nawalan kami ng maraming teritoryo, magalang na sagot ni Fox 3. Bahagyang gama ng ekspresyon ng dambuhalang fox nang marinig ito, at nagtanong siya, kamusta si Liu Qing sa ngayon? Sumulyap si Fox 3 nang may pag-aalinlangan kina Hanli at sa iba pa, ngunit sa huli ay nagpahayag pa rin, ang ating pinuno ay nakaputol na ng 2 corpse soul at nakaabot na sa late great encompassment stage. Hindi na iyan masama, pagninilay ng dambuhalang fox habang tumango. Nanatiling walang pagbabago ang ekspresyon ni Hanli, ngunit sa loob niya, nabigla siya nang marinig ang usapang ito. Tila si Fox 3 at ang dambuhalang fox na ito ay kapwa nagmula sa Heavenly Fox Race, na isa sa mga pinakatanyag na kapangyarihan sa sinaunang lupain sa pagitan ng Northern Glacial Immortal Region at ng Black Mountain Immortal Region. Para naman sa pinunong si Liu Qing, iyon ay malamang na ang nakaputing Rob ang Great Encompassment Cultivator ng Heavenly Fox Race na nakasagupa niya noon.
Sa kasalukuyan, si Liu Lair ay nag-eensayo sa Heavenly Fox Race, at tila ang kanyang kapalaran ay patuloy na makakasama ang Heavenly Fox Race. Dahil sa hindi matapos-tapos na aura na nagmumula sa katawan ni Liu Qi, naramdaman ni Han Li na siya ay isang Dao Ancestor. Hindi niya maiwasang magtaka kung paano ang isang makapangyarihang Dao Ancestor ay napunta sa ganitong kalagayan na nakakulong dito sa Grey Realm. Mayroon kang mahusay na talento kung isa sa alang-alang na nakaabot ka na sa High Zenith Stage sa iyong edad. Batay sa iyong sinabi ngayon lang, tila hinahanap mo nga ako. Alam mo ba na nandito ako sa Grey Realm? Tanong ni Liu Qi. Mula nang mawala kayo, ang pinunong si Liu Qing ay patuloy na nagpapadala ng mga tao upang hanapin kayo, at isa ako sa kanila. Sumali ako sa Reincarnation Palace dahil sa pagkakataon, at mula roon, nalaman ko na maaaring nandito kayo sa Grey Realm, kaya gumawa ako ng paraan upang makapunta rito, at narito nga kayo. Paliwanag ni Fox 3 na may galit na ekspresyon. Itaas ni Patriarch Liu Qi ang isang kilay nang marinig ito, at isang kakaibang tingin ang kumislap sa kanyang mga mata habang nanatili siyang tahimik. Ang pagbabago sa kanyang ekspresyon ay hindi nakaligtas sa pansin ni Han Li, at masasabi niya na tila may itinatago si Patriarch Liu Qi. Ano ang nangyari sa inyo noong mga nakaraang taon, kagalang-galang na Patriarch? Paano kayo napunta rito? Tanong ni Fox 3. Ikwento ko sa iyo ang tungkol dyan sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, sagutin mo muna ako rito, paano ninyo nagawang makapasok sa restricted area na ito? Dito matatagpuan ang 4 na baleful cleansing pond ng Tribong Infernal, tanong ni Liu Qi. Bahagyang kumilos ang puso ni Han Li nang marinig ito. Tila dahil sa isang mapaghimalang swerte, nakarating sila sa kanilang destinasyon, at labis ding nagalak si Shi Chuankong nang marinig ito. Matapos sumulyap kina Han Li at sa iba pa, binigyan ni Fox 3 si Liu Qi ng isang maikling pagsasalaysay ng panahon na ginugol nila sa Grey Realm at kung paano nila nagawang makarating dito. Nauunawaan ko. Ang komperensya ng 3 rehiyon ay nagpapakita nga ng isang maliit na pagkakataon na maaaring samantalahin. Gayunpaman, sa ngayon, ang kabuuan ng Osiris City ay tiyak na nasa ilalim na ng lockdown, kaya walang paraan upang makatakas ang sinuman sa inyo, sabi ni Liu Qi. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Han Li at Shi Chuankong nang marinig ito, at ang huli ay napatingin sa kanyang Virata Loot na may bahagyang kumunat na mga kilay. Sinubukan na niyang gamitin ang loot upang magpatawag ng isang long-distance teleportation array upang i-teleport ang kanyang sarili palabas ng Osiris City, ngunit ang mga spatial restriction sa paligid ng lungsod ay ganap na sumire sa mga planong iyon. Walang paraan upang makatakas kami ng mag-isa, ngunit basta't mapapalaya namin kayo, sigurado akong magagawa ninyo kaming ilabas ng Osiris City gamit ang inyong walang katulad na kapangyarihan. Sabi ni Fox 3. Nais ninyo akong palayin. Natatakot ako na mas madaling sabihin iyan kaysa gawin. Ang 4 na lightning entrapment chain na ito ay personal na nilikha ni Yin Chengquan, at isinelyo ng mga ito ang aking immortal spiritual power at law powers. Maliban na lang kung mapuputol ang mga ito, walang paraan upang makatakas ako, sagot ni Liu Qi. Mangyaring pagtiyagaan ninyo ako ng sandali, kagalang-galang na Patriarch. Ang aking cultivation base ay maaaring walang halaga, ngunit mayroon akong ilang mga diskarte, sabi ni Fox 3 habang humakbang pasulong na may tiwalang ekspresyon. Bahagyang dumanas ng paniningkit ang mga mata ni Liu Qi nang makita ito, ngunit hindi siya nagsalita ng anuman. Magsasalita pa lang sana si Han Li upang urigin si Fox 3 na mag-ingat, ngunit pinili niyang huwag na lang dahil maging si Liu Qi ay walang sinabing anuman. Humakbang pasulong si Fox 3 bago ibinaligtad ang isang kamay upang magpatawag ng isang pilak na mahabang espada, silver longsword, na puno ng mga ron. Sa sandaling lumitaw ang espada, ang mga bulkzo ng gumagalaw na swordlight ay agad na nagsimulang kumalat sa hangin sa paligid nito. At kung ibabatay sa low power fluctuations na inilalabas nito, tiyak na ito ay kahit papaano ay isang 6th grade immortal treasure. Kabanata 755 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 755, 3rd Grade Immortal Treasure. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Shi Chuankong nang makita ang espada, at sandali ring napatingin doon si Han Li, ngunit ang malaking bahagi ng kanyang atensyon ay nakatutok pa rin kay Fox 3. Sa sandaling ito, medyo kakaiba ang hitsura ni Fox 3 kumpara sa kanyang karaniwang sining. May mga patong ng hugis kalahating bilog na liwanag, hemispherical light, ang lumitaw sa paligid niya na tila mga patong ng ilusyon, na nagbigay sa kanya ng medyo malabong anyo. Matapos masdan si Fox 3 sa maikling sandali, nakaramdam si Han Li ng pumupulsong na sakit sa kanyang mga mata, kaya hindi niya napigil ang hilutin ang kanyang sariling noo, glabella.
Sa mismong sandaling ito, isang kumikinang na gintong talisman ang lumitaw sa pagitan ng mga dulo ng hintuturo at hinlalato ng kanyang kaliwang kamay. Sumulyap si Hanli sa talisman, at isang bakas ng pagkalito ang kumislap sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya na ang talisman ay umaapal sa espiritual na lakas na tila basesubog na, ngunit hindi niya ito nakikilala. Iyan ba, ang isang Golden Spirit Gathering Sword Talisman? Bulalas ni Shi Chuankong sa isang nagulat na tinig. Gayunpaman, tila pumasok si Fox Tatlo sa isang malalim na estado ng konsentrasyon, at hindi niya narinig si Shi Chuankong. Marami siyang sugat na tinamo, at malinaw na hindi niya idinadahilan ang kanyang kalagayan, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang aura ay patuloy na umaakyat, at halos nagbalik na siya sa kanyang pinakamalakas na kondisyon. Ano itong Golden Spirit Gathering Sword Talisman, kasamang The Whist Chi? Tanong ni Hanli. Ito ay isang uri ng talisman na kayang magpataas ng husto sa kapangyarihan ng isang immortal na espada sa loob ng maikling panahon, at ang bisa nito ay nag-iiba depende sa material na ginamit. Ang gintong talisman na iyan ay isang premium na klase, at hindi kalabisan na sabihing ito ay isang hindi matutumbasang kayamanan, paliwanag ni Shi Chuankong. Sa mismong sandaling ito, biglang ikaway ni Fox Tatlo ang talisman sa kanyang kaliwang kamay sa hangin, saka ito mahigpit na idinikit sa talim ng kanyang espada. Agad na nagliyab sa gintong apoy ang talisman. Isang gintong rune na may habang kalahating talampakan ang lumitaw sa pilak na mahabang espada sa loob ng gintong apoy. Agad na nagsimulang umatal ng marahas ang espada, habang ang espiritual na lakas na inilalabas nito ay naging 10 beses na mas matindi. Sa biglaang pagbabagong ito, ang immortal na espada ay halos naitaas na sa antas ng isang 5th grade immortal treasure. Kasabay nito, humigit kumulang 12 dambuhalang projection ni Fox Tatlo ang lumitaw sa kanyang paligid. Ang bawat isa ay may taas na ilang libong talampakan at may hawak na mas malaking bersyon ng parehong pilak na espada. Sa kanyang paghakbang pasulong, sumabay din sa kanya ang lahat ng mga projection. Bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Liu Qi nang makita ito. Kasabay ng isang dumadagandong na angle mula kay Fox Tatlo, sabay-sabay na itinaas ng lahat ng projection ang kanilang mga espada bago marahas na ibinagsak ang mga ito sa Asher na tanikala. Isang matalas na kalansing ang umalangaw-ngaw habang ang isang bulk zone ng maliwanag na sword light ay sumabog mula sa Asher na tanikala, na pumuno sa buong lugar ng nakasisilaw na ningning. Ang malalakas na bulk zone ng mabangis na hangin ay humampas sa lahat ng direksyon mula sa bahagi kung saan nagkikiskisan ang espada at ang tanikala, na naging dahilan upang marinig ang pagwagayway ng mga robo ni Hanli at ng iba pa. Napakalakas na sword chi. Hindi napigil ang magpuri ni Shi Chuankong habang itinaas ang isang kamay sa harap ng kanyang sarili upang magsilbing proteksyon. Hindi pa tuluyang nakababawi si Weeping Soul mula sa kanyang mga sugat, kaya napilitan siyang manatili sa likod at manood mula sa kalayuan. Umatras din si Hanli ng kalahating hakbang, at kasabay nito, lihim siyang nagpakawala ng isang malungkot na buntong hininga. Napansin niya na sa kabila ng napakalakas na hampas ng espada ni Fox Tatlo, ang tanikalang tinamaan nito ay nanatiling ganap na hindi natitinag. Sa mismong sandaling ito, isang patong ng mapurol na dagandong ang narinig mula sa loob ng Asher na Baleful Cleansing Pond. Agad pagkatapos yun, isang dagandong ng Asher na kidlat ang sumabog palabas ng pond, saka mabilis na dumaloy sa kahabaan ng Asher na tanikala upang marating si Fox Tatlo sa isang kislap ng mata. Sa sandaling tumama ang Asher na kidlat sa nagniningning na sword light na pinakawala ng pilak na mahabang espada ni Fox Tatlo, agad na nagkapira-piraso ang espada sa hindi mabilang na bahagi. Isang dambuhalang bola ng kidlat ang lumitaw sa loob ng mga naduraj na labi ng sword light, at nabitag si Fox Tatlo sa loob nito. Hindi niya mapalaya ang kanyang sarili habang ang mga arko ng kidlat ay sumasalanta sa kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang marahas siyang manginig habang nagpapakawala ng serye ng mga hiyaw ng matinding sakit. Ang malalaking arko ng Asher na kidlat ay patuloy na sumasabog palabas ng bola ng kidlat, na naging dahilan upang ang nakapalibot na espasyo ay umugang at manginig, at isang amoy ng sunog ang mabilis na kumalat sa hangin. Ang kidlat na ito ay hindi mabilang na mas malakas kaysa sa kahit anong Tribulation Lightning na tiniis ni Hanli upang makaakyat sa True Immortal Realm. Isang nababahalang mukha ang lumitaw kay Shi Chuankong nang makita ito, at nais niyang tulungan si Fox Tatlo ngunit wala siyang ideya kung paano. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Weeping Soul habang lumingon kay Hanli, na kasalukuyan namang nagmamasid kay Patriarch Liu Qi. Nananatili si Liu Qi sa isang nakayukong posisyon, at ang mga arko ng Asher na kidlat ay dumadaloy sa kahabaan ng Asher na tanikala bago tumama sa kanyang katawan, na nagpatayo sa kanyang mga balahibo, ngunit tila hindi siya nakararamdam ng anumang sakit.
Ang kanyang mga mata ay nakagawian ng bahagyang sumangkit at hindi siya nagpapakita ng labis na pagkagulat o pagkabigo sa kabigwang dinalos ni Fox tatlo na palayain siya. Bigla na lang, itinaas niya ang isa sa kanyang mga dambuhalang buntot, saka ito ikinuway sa hangin bago ipinalupot sa Asher na tanikala. Agad-agad pagkatapos yun, isang bugzo ng Asher na liwanag ang umangat sa paligid niya kasabay ng isang napakagulong aura. Ang buntot na nakabalot sa tanikala ay itinaas pa ng mas mataas, na humila sa buong tanikala paitaas sa hangin. Pagkatapos ay mabilis na bumagsak ang buntot mula sa langit, at ang Asher na tanikala ay marahas na nanginginig habang ang isang bola ng siksik na itim na liwanag ay sumabog mula sa buntot ni Liuchi patungo sa dambuhalang bola ng Asher na kidlat. Sabay na sumabog ang itim na liwanag at ang bola ng kidlat sa sandaling magtagpo ang mga ito. Ang mga arko ng Asher na kidlat at mga tuldok ng itim na liwanag ay sumabog sa lahat ng direksyon kasabay ng mga mabangis na shockwave na naging dahilan upang marahas na yumendig ang kalapit na espasyo. Agad na lumipad pabalik sina Hanli at ang iba pa habang nagpapakita ng mga patong ng pananggalang na espiritual na liwanag, protective spiritual light sa paligid ng kanilang mga sarili. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay napatunayang hindi kinailangan dahil itinaas ni Liuchi ang isa pa sa kanyang malalaking buntot na ipinalusisyon sa harap nila upang protektahan sila mula sa dumarating na mga shockwave. Matapos ang halos 1 minuto ay dahan-dahang humupa ang tunog ng humuhubog na hangin. Sa puntong ito, ang Asher na kidlat at itim na liwanag ay naglaho na at ang lahat ay nagbalik sa normal. Dahan-dahang binawi ni Liuchi ang kanyang buntot, saka binuhat si Fox tatlong patungo kina Hanli at sa iba pa gamit ang isa pa sa kanyang mga buntot. Sa sandaling ito, sira-sira na ang mga roba ni Fox tatlo, at maraming bahagi ng kanyang katawan ang nangitim dahil sa sunog. Tila malubha ang kanyang mga sugat, ngunit sa katotohanan, ang mga ito ay mga maliliit na sugat lamang sa balat. Sa kabaligtaran, ang pilak na mahabang espada sa kanyang kamay ay labis na nagmalamlam, na tila ba dumanas ng medyo seryosong pinsala. Salamat sa pagliligtas sa akin, kagalang-galang na Patriarch. Tila labis kong pinahalagahan ang aking sariling kakayahan, nahihiyang sabi ni Fox tatlo habang nagbigay ng isang magalang na yuko. Napakahanga-hanga na naipakita mo ang ganoong kalakas na atake bilang isang high zenith cultivator, ngunit masyado kang nagpadalos-dalos at nagtiwala sa sarili. Nakikita ko na nagawa mong itaas ang pang-anim na gradong immortal na espada na iyan sa isang peking ika-5 gradong immortal na espada gamit ang talisman mo. Ngunit masasabi ko sa iyo ngayon na kahit mayroon kang isang tunay na 4th grade immortal treasure, hindi mo pa rin mapuputol ang Asher Lightning Chain na ito, sabi ni Liuchi. Sa loob ni Hanli ay medyo sumama ang loob ng marinig ito. Kung alam naman pala ni Liuchi nang maaga na hindi mapuputol ni Fox tatlo ang tanikala, bakit hindi niya ito pinigilan? Kahit ang isang 4th grade immortal treasure ay hindi kayang pumutol sa tanikalang ito. Pabalat bunga na tanong ni Fox tatlo. Tama iyan. Ang 4 na tanikala sa mga Baleful Cleansing Pond na ito ay binuo ng Tribong Infernal gamit ang maraming uri ng mahahalagang materyales na tinipon mula sa buong Grey Realm at sa Immortal Realm. Mayroon ding maraming uri ng fortification rune na nakaukit sa mga ito na nagpapahintulot sa mga ito na perpektong sumanib sa mga Baleful Cleansing Pond. Kung hindi dahil doon, hindi nila ako makukulong ng napakaraming taon, paliwanag ni Liuchi. Kung ang isang 4th grade immortal treasure ay hindi man lang kayang pumutol sa mga tanikalang ito, wala na tayong magagawa, pag ninilay ni Sichuan Kong na may bahagyang kumunat ng mga kilay. Sa inyong kasalukuyang antas ng lakas, marahil ay magagawa ninyo lamang pumutol sa mga tanikalang ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang immortal treasure na nasa 3 grado, 3rd grade, o higit pa, sabi ni Liuchi habang lihim na isinulyap ang kanyang paningin kay Hanli. Isang dismayadong mukha ang agad na lumitaw kay Fox tatlo nang marinig ito. Kahit sa Immortal Realm, ang mga 3rd grade Immortal Treasure ay napakabihira, at kahit ang karaniwang Great Encompassment Cultivator ay hindi nakasisigurong mayroon nito. Saan naman tayo makakahanap ng kayamanan na may ganoong kalidad dito sa Grey Realm? Isang nag-aalinlangang tingin ang kumislap sa mga mata ni Sichuan Kong nang marinig ito, at tila may nais siyang sabihin, ngunit sa huli ay pinili niyang huwag na lang. Ang kanyang Viratalot ay isang 3rd grade immortal treasure, ngunit ito ay napakahalaga sa Tribong Devil Race, kaya pinili niyang huwag na itong ialok. Sa mismong sandaling ito, ang paningin ni Liuchi ay nagbalik kay Hanli, at sinabi niya, kung naghahanap kayo ng isang 3rd grade immortal treasure, hindi ninyo na kailangang tumingin pa sa malayo dahil mayroon ang kaibigan ninyong ito rito. Papayag ka bang ipahiram sa akin ang iyong lakas? Labis na nagulat at naguluhan si Hanli nang marinig ito.
Hindi niya alam kung ang tinutukoy na third-grade immortal treasure ni Liu Qi ay ang gintong plato, golden plate, na nakuha niya mula sa True Mantra Sect, ang Heavenly Fox Bloodform Saber, o ang kanyang Heaven Controlling Vial. Maaari niyang limitahan ang pagpipilian sa tatlong ito dahil ito lamang ang tatlong kayamanan sa kanyang pag-aari na ganap na hindi niya maabot ang lalim ng misteryo. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Han Li na magsalita ng anuman, nagliwanag ang mga mata ni Fox tatlo sa kagalakan habang ipinahayag niya, tiyak na ang kakaibang saber mo na iyan, kapatid na Li. Pakitulungan mo kami. Ang aming Heavenly Fox Race ay tiyak na magbibigay sa iyo ng malaking gantimpala. Lihim na nagbuntong hininga si Han Li habang sinusubukan niyang makipag-ugnayan kay Shi Qinghao gamit ang kanyang espiritual na pandama, ngunit wala siyang natanggap na tugon, at tila ba pumasok si Shi Qinghao sa isang mahabang pagtulog, hibernation. Kaya naman, Thursday manually, na lang niyang ipinatawag ang Heavenly Fox Bloodform Saber. Malinaw na bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Liu Qi nang makita ang saber, at agad niyang ipinahayag, iyan nga mismo ang kayamanan na tinutukoy ko. Ipagpatawad ninyo, senyor, ngunit kung ibabatay sa pagtatangka na ginawa ni kasamang The West Fox tatlo ngayon lang, kahit gamit ang Heavenly Fox Bloodform Saber na ito, sa tingin ko ay wala akong anumang pagkakataon na maputol ang tanikalang ito, sabi ni Han Li na may mapagpakumbabang ekspresyon. Siyempre ay magiging imposible para sa iyo na maputol ang Azure Lightning Chain na ito kung gagamitin mo lang ang sarili mong lakas, pagninilay ni Liu Qi. Mayroon bang isang uri ng panlabas na lakas, external power, na maaari kong hugatin? Tanong ni Han Li na may naguguluhang ekspresyon.